The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms the community that sees and shares all things new. This is Charm Oribe, streaming live from Old Baguio Restaurant in Villuna, Quezon City. You're watching Daily Stories at the new channel. Hello everyone! Happy Saturday and welcome to Daily Stories. So today, very timely talaga ang ating episode and this episode is very informative. And I have here with me my very special guest. Siyempre, andito tayo sa Lungsod, Quezon at talaga namang batang Quezon City talaga, batang QC to at kababata ko rin dito, same barangay kami, ang ating napiling guest. And of course, siyempre, ang ating napiling topic for today is related sa fast approaching na election 2023. So, ang ating pag-uusapan, sino ang karapat-dapat? Halalan 2023 at sobrang trending ngayon ang mga issues at tamang-tama talaga na nag-invite tayo sa isa sa mga tumutugis sa mga barangay official or appointed na mga barangay officials, hindi lang sa buong Quezon City, mapa-councilor, syempre lahat ng mga inelect ng taong bayan, kailangan nating busisiin at questionin kung talaga bang nagagampanan nila yung kanilang mga gawain. And today, I have here with me the chairman of QCAC or the Quezon City Against Corruption, and this is a group who fights corruption in Lungsod, Quezon. And they have already the 13,877 in numbers right now ha. So counting pa yan kasi lumulobo pa rin. Those are the volunteers in the whole city from District 1 to District 6. And today, the chairman of QCAC will share to us his daily stories for being the chairman and will discuss their tasks with regards to their mission in helping the city to fight corruption. And guys, yung mga other related crimes pa na committed by an elected or appointed official ng Quezon City, pag-uusapan natin yan. So today, ladies and gentlemen, I have here with me Chairman Jano Orate. Hello! Happy Saturday, Chairman! Ayan. Magandang hapon sa inyo at saka sa mga sumusuporta dito sa The New Channel sa Daily Stories. Daily Stories. Yes. So magandang hapon po sa inyo sa mga sumasubaybay sa atin. Nakakagulat, Char, no? Iba na pala yung ginagawa mo ngayon. No? So, Check career. Mga bata lang tayo. Right, oo. Actually ako, Tol kasi yung tawagan namin, para na rin kasi kami magkapatid. So, actually si Chairman Jano, nagulat din ako and sobrang natuwa rin naman ako na isa sa mga taong nilulook up ko ngayon kasi talagang yung pag-public service namin nasa puso na talaga. And siya, grabe, ibang level. Sa city level na talaga si Chairman Jano ngayon. So, Chairman, ang daming ako curious kasi. Though, sikat na sikat ang Quezon City Against Corruption. When it comes to, diba, the numbers of the volunteers and you know, you are being recognized by all the officials here in Quezon City. Yeah, so, pakilala mo naman si Quezon City Against Corruption. Ako po si Chairman Jano Orate and founder ng Quezon City Against Corruption. Itinatag ko po ito ng December
2018, sa pamumuno po ng inyong lingkod at nagsimula kami siguro 4 lang, 3. Wow. And sa isang lugar lang sa Quezon City, and then dumami, nanganak, naging libo, naging first 500, naging first 1,000, naging first 5,000. Nice. And then now, ngayon, siguro nagulat na rin ako kung chinek ko yung data namin ng mga volunteer namin. Yung latest count. Yes, umabot na kami sa 13,877. Hindi pa kasali yung mga i-encode pa namin na bagong data sheet ng mga tao. Mm-hmm. So, nagulat din ako kasi unang-una, Charm, dito sa Quezon City kasi first time kami sa Quezon City na nagkaroon ng Quezon City Against Corruption. Yes. First time to, kaya talagang itong darating na barangay election talagang babawi kami. Tututukan. Yes. Tututukan talaga namin yan. Ayan. So, nakita niyo naman pag nagsalita si Chairman Jano, chairman talaga. So, Chairman Jano, alam ko napakabigat ng yung task. Oo. Kasi as mission mo yan di ba? Oo, yes. So, ano yung advocacy ng isang Chairman Jano Orate para sa Quezon City? Well, hamon to Charm. Hamon sa akin to. May isang malaking hamon to na labanan mo yung mga corruption. Alam naman natin, di agad-agad mawawala yan. Oo. Hindi katulad ng isang mancha lang sa damit yan, lagyan mo lang ng Sondrox, kusutin mo lang, tanggal Bleach, na oo. di ba? Oo. Ito talagang laban. Sakit na. Sakit na Sakit talaga. na talaga. Oo. Ba't hindi pa sa pandemic to, di ba? Totoo. Ito talaga, yung pandemic, gusto nabababaan, nawawala. Ito, hindi na. Talagang nandyan na yan. So, ang akin lang dito is yung paano namin nilalabanan, napakahirap. Kasi isa lang ang kalaban mo dito, hindi lang, kunyari, isang barangay captain ang kalaban mo dito, hindi lang siya. Nandiyan yung mga staff niya, nandiyan yung mga kagawad niya, na sumusuporta sa kanya. Una-una, nandiyan yung pamilya niya. Diba? Nandiyan yung mga magbabanta sa iyong buhay. Sanay ka na sa death threat. Actually, nakaluna ako dyan. Well, tayo naman, dun lang naman tayo sa tama. Actually, Charm, ang Quezon City napakaganda at napakayaman ng Quezon City. Yes, of course. Sa pamumuno, syempre, na magaling na mayor nila dyan. Hi, Mayor Joy! Ang galing na mayor dyan. Oo naman. Alam mo ba, si Mayor Joy, totoong galing sa puso yung pagsuporta ko sa kanya. Binabati ko pala yung Mayor Joy Belmonte Defenders. Ayan, so ang inyong lingkod ako si Char Moribe. District for President tayo ngayon. So, ayan, magkatuwang kami ni Jano actually sa pagpa-public service. Sige, Chairman, tuloy mo. Ayun, so, kaya ako namulat sa ganitong laban kasi nakita ko yung nagkaroon ng power at saka yung overpower ng isang politiko. Oo. Well, hindi lang naman barangay captain, hindi lang naman kagawad ng ating binabatikos dito, kundi Lahat. konsihal, congressman, vice mayor, kung mayor ka man, kung mali yung ginagawa mo, lalabanan namin yan. Kailangan questionin. Diba? Right. So, itong nalalapit na barangay election, Charm, hindi biro yung bawat barangay, babasahin namin yung mga nakaraan. Kasi, ang galing ng dumaan na pandemic. No? Dito mo nakita yung mga tao na wala talagang ginawa. Iilang mga barangay officials natin na walang ginawa. Yung tipong election lang magaling. Yan. Sa election lang nagpapakita. Yes. Ayan. Isipin mo, ng pandemic time nakita namin kasi volunteer frontliner kami nung araw. Yes. So nakita namin yung kagawad kaysa i-distribute niya sa pamilya ng mga tao na nabiktima ng pandemic or lockdown, di ba? Yes. Wala, itong mga official na to, inuwi pa sa bahay, tapos ang gagawin dun sa nakarepack na pagkain, babawasan pa nila. Kasi alam mo kung bakit di nila binibigay. Bakit? Kasi hindi nila sinuportahan yung taong yun noong huling eleksyon. Kaya nga yung presidente. Kawawa naman. Diba? Dapat ang serbisyo publiko, binoto ka o hindi, Mismo. once na umupo ka na, ibigay yung tulong para sa tao. Tama. Miss nila yan Tama. Diba? Ayun. So, Chairman Jano, isa sa mga katanungan ko sa'yo. Kasi ako mismo personally, curious kami dito sa tinayo mong organization na, kwento mo nga, lumobo. So, ibig sabihin, tinatangkilik ng mga tao. Yeah. Ano yung pinaka-common or, alam mo yun, usual na reklamo na inilalapit sa'yo? Siyempre, yung mga tao, takot yan bumangga. Nasasabihin, si Kapitan, irereklamo kay ganito, baka mababaliwala lang siya sa barangay. So, yun yung mga taong lumalapit sa QCAC, ayan guys, to inform you, ano yung mga common talaga na mga problema na inilalapit sa'yo at ina-actionan nyo? Yung pang-aabuso, yung corruption talaga na isipin mo, itong isang kapitan na to kikwento ko lang, Charm. Sige po. Ang pondo niya malaki. Malaki ang pondo niya. Nagpagawa siya ng kulungan ng aso kasi merong may city ordinance na bawal na gumagala yung aso.
So, ang ginawa nitong kapitan, ang budget daw niya is worth 600,000 dahil lang sa kulungan ng aso. Isipin mo, hindi ba corruption yun? Alam natin tayo, may mga aso-aso tayo sa bahay. Yes. So, yung magpakulong ka lang ng sabi mo, 10 araw. Sa isang araw, makakulong ka ng 10 aso. Ganun ba kahalaga yung kulungan? 600,000? Di ba? Overpriced. Grabe. Overpriced. Tagang-taga, no? 600,000 kulungan. Diyos ko po. Tayo, Charm, naman, lumaki tayo sa Quezon City. Dito tayo pinanganak. Oo Dito naman. tayo ng mga nagkaanak. So, makikita natin dito hindi nawawala dito. Ang gusto namin mawala talaga dito, Charm, alam mo kung ano? Ano? Yung tinatawag nilang SOP sa barangay. Yan. Yan ang inaabangan talaga ng mga Yan. elected. Kasi feeling nila babawi yung gastos nila. Mali mindset talaga. At saka yung mindset, yung old politics dito, yung mamumuhunan ka. Right, Tawag oo. dito na mamumuhunan ka, then babawi ka pag upo mo. Diba? Usually, yun ang Yun mga ang mindset ng yes, mga- mga makaluma na. Tsaka yung iba, no? Ginagawa lang nilang hanap buhay. Mali yun eh. Diba? Yes. Dapat ang pagserbisyo, kaya mo munang tugunan yung pangangailangan ng sarili, pamilya. Pag natugunan mo yun, kaya mo na tumulong. Hindi yung, ikaw na nga yung na-elected, ikaw pa yung nanghingi ng tulong, diba? Dapat ikaw yung mag-aabot ng tulong. Pero in fairness naman, Charm, napakaraming magaling na barangay officials sa Quezon City. Of course, Ako sinasalubuhan ko yun. Actually, pinupuri ko pa sa page ko kung halos ibigay ko yung pagpupuri sa kanya dahil sobrang galing Tsaka naman. chairman, alam mo, ang mga leaders ng Quezon City, hindi lang yan pang citywide, pang nationwide yung leadership ng mga Mismo. nanggaling Quezon City, di ba? Isa na dyan si Speaker. Yes. Isa na dyan, siyempre si ex-Mayor Herbert nga, former Mayor Herbert, lumabang pa, medyo okay pa yung standing niya sa Senate. So, di ba, dito pinapanganak yung mga pwedeng maging magaling na leader sa Pilipinas. Tama. Pero ako, believe ako ngayon sa namumuno sa atin dito sa ating lungsod. Lungsod Quezon, yes. Dahil unang-una, sabi mo, top 1 siya sa pinakamagaling Ang na galing. mayor ng buong Pilipinas. Magaling talaga si Mayor Joy, actually. Diba? Isipin mo, kaya nga, mas magaling pa lalo siguro kung mababawasan natin o mawawala yung mga korupsyon na barangay official dito. Kaya ngayon 2023, Charm, Tututukan nyo. yes, nakahanda kami lahat ng barangay sa Quezon City. Kay nagkausap-usap na kami na aming mga volunteer, aming mga leaders, na ilaglag talaga namin itong mga magnanakaw. Sugpuin talaga ang corruption. Actually, Chairman, nakikita ko naman, yung pagsugpo nyo sa corruption, hindi personalan eh. Basta may dumulog sa inyo, papakinggan yung tao, iimbestigahan nyo. Yes. Hindi naman actually si QCEC, hindi naman sila yung basta-basta uma-action na Yes. walang, alam mo yun, patunay, ebidensya. Pero as hands-on talaga to si Chairman. Bali guys, ikat muna namin kayo. Papa-flash namin yung mga photos ng Quezon City Against Corruption sa mga project nila kasi hindi lang to basta samahan na tumutugis pero tumutulong din sila sa tao. Ayan. So, direct pwedeng paki-flash po natin yung mga hours. Ayan. So, ayan, napakaraming tinutulungan. Walang pili yan. Oo, puro namigay kami dyan ng kulang-kulang 900 na pamilya ng kalahating kabang bigas. Ang galing Chairman. Tapos namimigay din kami, katulad ngayon, darating yung pagpasok nila ulit sa pagbalik eskwela. Ang project naman ng Quezon City Balik Against Corruption is yung balik eskwela, yung pagbigay namin ng school supply ng libre. Napakaganda, napakagaling. Ayan, so next picture po. Ayan, so ito, si Sir Edvic ng Axis, no? Oo, yan. Oo. Isa yan sa sumusuporta sa friend PCEC. natin yan. Oo. Ayan, hello din po kay Councilor Egayap dito sa Quezon City. Thank you so much sa pagsuporta po sa amin ni Chairman Jano. Ayan, next pictures po. Ang dami mo, Yan, dami mong activity, Yan no? yung namigay kami ng libreng vaccine sa mga bata na parang Okay. Tsaka libreng school supply. Tapos feeding na rin ng mga bata sa mga school yun, sa mga daycare Imagine, center. no, Chairman, no, ang meron ng QCEC, hindi nila kailangan lumapit sa inyo. Kayo ang nagbababa, lumalapit sa area. Yung kami nasa mismo. field ka, Kami oo. mismo. Ang galing. Actually, yung mga kalaban namin kapitan, wala kami pakialam sa kanila. Minsan, hinaharang kami, pero go pa rin kami. Hinahanapan kami ng permit. Kailangan pa ba ng permit para Pagtulong sa tao. Mali yun eh, oo. Diba? Bulok Tama. na bulok, di ba? Oo. Saka, pag ganun kasi may permit or hinaharang, kung talagang para sa tao, huwag mong pipigilan. Kailangan ng tao yan eh. Yes. Walang halong politika. Ayan. Next pictures po, direct. Tignan natin yung mga tinulong.
Ayan, grabe, Ayan, no? Ang dami mong kaibigan na officials. Yes. Oh, Sacred Heart yan. Ayan. Isa sa pinakamagaling na kapitana yan dyan, kaya sinusuportahan Si natin. Cap Camille Malig. Oo, Ayan. yan. Binabati ko yung classmate ko sa St. Mary's, kapatid ni Cap Camille, si Tonton Malig. Ayan. Yes, mahusay yan, tsaka patas yan. Talagang, yan ang talagang... Yan ang iniidolo. Yan, ako actually pinagmamalaki ko yan. Isa sa mga sinasaluduhan namin. Mga ano yan eh, alpha woman. Yes, mismo. Hindi porkit babae, mahina. Totoo yan. Sinasabi ko, maraming kapitana ng mga babae ngayon. Sinasabi nila, mahina, babae kasi kapitan natin. No, hindi. Hindi lahat. Kasi ang galing mamuno ng isang babae. Kahit Totoo. lalaki ako, nagagalingan ako sa mga pagdating sa leadership. Oo naman. Sample na lang si Mayor Joyce. Mismo. Ayan, next photos po. Ayan, sino naman to? Isa rin Chairman. sa aking mga hinahangaan din yan sa pagdating sa pagiging leader mo. Si Kapitana Mau Magalong ng Barangay Cruz Naligas. Wow, ayan. Hello din kay Sir Bugoy. Ayan. Ayan. Si Army Castel. Yan. Isa rin, magaling din yan. Pero mas uunlad pa pagdating ng araw. Right, ayan. Next photos direct. Yan, si Camille. Yan. Ayan. Sige po, next pa pa. Ayan, sino to nagtaas ng kamay? Itong barangay captain dito sa Barangay Malaya. Actually pala, ikaw pala yung nagtaas ng kamay niya. Baliktad eh. Actually, babae rin. No? Magaling na leader din yan. Ito no, area na to, Barangay Yes, ito, Malaya. Barangay Malaya. Ayan. Hello, Kap. Ayan. Si Sige po. Kapitana Inday Ong. Yan. Ayan, oo, si Tito Jimmy Ong. Hello, Tito Jimmy. Kaibigan niya ng parents ko. Asawa ni Tita. Ayan, ito naman si Kapitana, asawa ng dating kapitan, ng asawa niya po si Cap Di Guzman, namatay na nagsiserve sa barangay Wow, bayani. because of the COVID. Bayani po. So ngayon yung pamilya, yan yung mga naulila na talagang pinapasyalan ko pa rin dahil unang-una yung father nila tinatawag ko talagang tunay na bayani. You know why? Kasi halos buwis buhay eh. No? Oo, sa pagsiservisyo. Yes, nag-iikot sa bahay, kumakatok para ibigay ng tama at maayos yung talagang ayuda nila. So, sa mga samang palad, inabot ng COVID, ayun, namaalam ng maaga si Cap. At ayan yung pamilya nila. Nasa likod naman nila ako, kahit wala na yung tatay nila sa barangay captain, nasa likod pa rin nila kahit anong mangyari. Yung pamilya niya, tumutulong pa rin sa Yes, pero tuloy-tuloy pa rin. tumutulong pa rin. Tinutuloy pa rin nila yung servisyo ng father nila o ng husband ni ma'am. Ayun. Okay, next pictures po tayo direct. Ayan, saan to, Chairman? Ayan to. Kasama ko dyan si Cap Chito Balmosina. Siya USEC ngayon ng Barangay Affairs sa DILG. Ito yung mga panahon ng tupad issue noon. Okay. Naalala ko, ang Quezon City Against Corruption, question nila ang tupad. Yes, Diba? oo. Kasi talagang dapat labanan natin yung corruption. Which is nalabanan naman at nagtagumpay naman tayo. Ayan, next photo po. Parang may paraffle ka dito, Chairman. Hindi. Ito, mga barangay ito mga barangay piyesa. Kasi isa sa pinakamarami rin akong volunteer barangay Kaunlaran. Okay. So, nagbigay tayo ng mga regalo sa kanila kasi piyesta, nagbigay tayo ng unting tulong. Ito yung mga ating mga gift check, kung ano-ano paraffle Ang galing mo, Chairman. Anyway, next pictures tayo. May mga certificates sila. Yan, Parang oo. mga kabataan pa to. Ito yung mga panahon ng pandemic na talagang, kaya ako binigyan ng pagkilala yung mga yan dahil sila yung mga volunteer namin na talagang buhay din yan, naka-face mask, naka-PPE. Nasa labas sila during lockdown. Yes. Ang galing. So, sobrang husay Sa natin. pamumuno mo yan. Yan. Ayan, next photo po, direct. Parang sa ito, nakita ko, quarantine facility. Quarantine facility. Yung nag-donate tayo ng 2,000 box 2,000 medicine, vitamin sa isang barangay captain kasi isa sa pinakamagaling na kapitan din yan, si Cap John Reyno ng District 4. Hello. Ayan, nag-donate tayo kasi nung panahon ng pandemic, meron tayong mga binigay sa ating mga gamot na company like Unilab. So Yes. yung gamot na yan, yung vitamins na yan, ibinigay ko sa mismong facility nila. Ang galing. Kailangan 2,000 ng pirasong tao. gamot yan. Ang dami makikinabang actually. Oo. Sana nga talaga yung mga elected or yung mga nakaupo, yung mga gaya niyan, binibigay nila chairman and yung ibang NGOs, huwag yun naman ibulsa. Yes. Dapat talaga sa tao yan. Anyway, next photo po. Ayan, mga elected din yata to. Ayan, Kilala ko to si Kaplakay. Yes, Yan. lahat yan ay mga barangay captains ng Wow. 3rd District. Third district. Yes. Ayan yung mga panahon na nagkaisa-isa kami. Wala pang pandemic yan Nag-usap-usap kami, may tinulungan kaming isang tao na dying na yun Oo. So, na-extend natin yung buhay dahil sa kanila, tulungan natin, nagpakuha tayo ng ambulance, nabigyan natin ng maayos hospital. Pero nakakalungkot lang. Grabe ka, chairman. Inikot mo yung buong distrito, no? Oo, Napaka-busy mo.
Grabe, ayan ang tinatawag talagang public service. Walang pinipiling panahon at walang pinipiling tao. Siguro- Anyway, next photo po. Si ano? Mga artista yan ha. Oo. Oo, si Congressman Oo, Alfred kasi- Vargas. Kaya kami may picture niyan dahil hinahangaan ko yung magkapatid na yan, especially Congressman PM Vargas ng District 5. Yes, yun, brothers mo talaga yun, no? Kasi parang kapatid talaga natin yun dahil unang-una, pagdating sa serbisyo, walang pinipili. Galing. Talagang yan, yung magkapatid na yan, gigil na gigil ako sa pagtulong dyan dahil unang-una, napakagaling. Kita ko naman, actually, alam mo, Napakahusay. Tol, hindi yung office ng mga Vargas, no, sa district office nila, hindi sila namimili ng mga ng mga tutulungan. Yes. Kasi even kami na mga taga District 4 na kailangan ng GL, welcome sa kanila. Oo, ganun Grabe, kalawak ang yan galing. mga yan. Ayan, next picture, syempre, ang aming pinagmamalaki, walang iba. Yan, Councilor Ega Yap, number 1 councilor sa District 4 yan. First run niya, tumakbo siya, tapos naging number 1 agad. Siya si Ayan. Councilor Ega Yap. Ayan, so anong activity yung meron dito? Ano kayo ni Boss Egay? Actually, sa opisina ko yan. Sa opisina ko sa may okay. Quezon Avenue. Pag may event ako, Nice. especially pag may patawag ako ng mga senior citizen, hindi Doon. tulong, pinaharap ko siya. Kasi alam mo kung bakit. Kasi gusto ko mas mapalapit siya sa mga senior citizen ng District 4. Dahil Right. una, sa Egayap may pusong pusong talagang, wag mo ang iiyakan yan dahil iiyakan ka rin yan eh. Grabe. Ano yan, maawain talaga sa tao Tonsi, yan. iyak ako. Kailangan ko ng kotse. Maawain talaga sa tao yan. Talagang, hindi ka Oo magdadalawang naman. isip Nakita na- ko naman sa kanya yun. Hindi ka magdadalawang isip. Tsaka, close kayo like brothers eh, no? Talagang yes. ano. Parang- Nung namatay si Tito Eddie, so alam ko naman, nandiyan ka lang gumagabay sa amin, nilo po. Hindi ka iniwanan ni Consi Egay, gabi-gabi nga Gabi-gabi sa... siya nasa burol ng papa ko Oo. sa Arlington. Yun, no? Kasi tatay yung tawag niya doon. Sa Close sila ganun ng suporta tatay. pa lang, Yes. tol, mararamdaman mo. Anyway, next photo po, para kay Chairman. Ayan! Wow, yan District, ano pa din to? Sa 5. Yes. Yan, sila, Councilor Vargas. Actually, meron lumapit sa akin na company niya, private company, naghanap sila ng isang lugar sa Quezon City na mabibigyan nila ng 4,000 na bata na school supply. Ang galing, ang Yes, then dami. pinili ko yung District 5, then inatouch ko kay Congressman PM Vargas. Yan, binigyan ako ng pagkilala ng isang company nila at Ang galing. ito, taon-taon. Sila uli yung makakasama namin this year. Wow, grabe. Ang swerte ko naman. Ayan. Kasi kasama ko si chairman ngayon. Ayan, so, eto, saan barangay to? Next photo po. Parang ang daming tao. Isang basketball court to ah. Yan yung first 1,000 na binigyan namin na mga kabataan ng yun nga, school supply, yung mga vitamins, tapos yung feeding. Ang galing ng QCAC. Talagang umiikot Yeah. kayo sa buong barangay. Sige po, next photo, direct. Ayan, medyo skip na lang natin sa part na yan. Ayan, same event lang din naman. Ayan, sa District 5. Ayan po, sino yung mga kasama niyo dyan, Chairman? Ayan, yung Sila may-ari, pa din. yung mga nakita mo nakapula, yan yung may-ari talaga ng mga Yung company. private companies. Yes, yes. Ang galing. Actually, hindi lang sila milyonaryo. Bilyonaryo yung mga. Alam mo, Chairman, no, yung mga private companies na yan, pag nakitaan kasi nila ng parang, oy, okay to sponsoran, sila mismo At kakatok saka hindi sa'yo. sila basta-bastang company dahil alam mo pag kailangan mo ng ballpen, notebook at saka kung ano-ano pang sa school supply, pumunta ka lang sa mall, sila lang yung mabibili na gano'n. Ang So hindi ko na galing. babanggitin kung anong pangalan ng company nila. Hello po sa inyo. Pero yung mga yan hindi bilyonaryo, mga bilyonaryo yung mga yan. Baka po pwedeng magpa-sponsor ang Daily Stories at ipapamigay din po natin. Ayan. So next photos po, kambal na kambal kayo ni Councilor Vargas. Congressman Vargas. Oo. Ay, congressman ba siya ngayon? Congressman siya. Oh my God, congressman pala. Hindi, so si Alfred, hindi siya ngayon. Si Alfred Vargas naman ang councilor niya. Okay. So before, si Congressman Alfred, So, nagkapalit. So itinuloy lang ni PM, Vargas PM. yung Pagiging pagsiservisyo ni congressman. Vargas. Ang galing. Ayan, sige. Paskip na lang po dyan sa part. Close talaga sila, like brothers. Ayan, nakakatouch naman tong photo na to. Saan tong activity na to, Chairman? Naalala mo yung sinabi ko sa iyo kanina. Ganun pa rin yan. Pero ika-4,000 mga bata na yan. Ika-4 na event namin yan. Yung batang yan, ito 80% puro mga special. Mga alaga natin, Okay. mga minamahal natin Oo. special na bata. So, hindi porkit special sila, hindi na sila kasama sa programa natin. Actually, pinapriority natin sila. Kaya kita mo yan. Tonto ako sa batang yan eh. Malambing. Oo, tsaka alam mo, Tol, yan yung makikita mong tunay na serbisyo publiko. Yung alam mo, tutulungan mong tao, walang maibibigay pabalik sa'yo. Mismo. Diba? Yung tanging mabibigay lang nila sa'yo yung matataba yung puso mo, magiging masaya ka. Kasi ngayon, grabe, ayan na, very timely.
napakaraming proyekto at ang daming nagpapapictures, ang daming public service ang mga projects na lumalabas, pero ngayon mo lang siya makikita. It's because election. Yes. And yes. I know, Puhunan. sila, Chairman Jano, yan yung mga binabantayan nila na parang, oy, oops, nung pandemic parang di naman kita naramdaman. Nung lockdown, ngayon, lagi ka nasa labas. Nung, di ba, travel ka lang. So, ang tinitignan natin dito mamaya, pag-uusapan natin ni Chairman, yung tamang pagpili ng dapat yung i-elect. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, kailangan natin maging matalino ng botante ngayon. Dahil tayo ang magsasuffer for how many years din silang magsisilbi, di ba, Chairman? Yes, Actually, may mga photos pa ba tayong ipapakita o enough na yun? Ang dami na yata nating na ano. Sige, balikan na lang natin yung mga video. Yan, yun. Pag-usapan muna natin ni Chairman yung pag-guide niya. Kasi I think guys, this is really one of my favorite episode kasi very timely nga, mag-e-election and alam niyo naman yung sarili niyong host is talagang nasa puso ko yung pagtulong. So si Chairman Jano, isa siya sa napili kong mag-discuss sa inyo, very informative, na ma-guide kayong mga botante kung sino at ano ba ang karapat-dapat piliin. Ayan, so Chairman, sige, the floor is yours. Bigyan mo sila ng guidelines kung paano kumilatis at pumili ng dapat iboto, lalo ngayong barangay elections. Siyempre, para sa mga residente natin at mga tao dito sa Quezon City, no? Yung mga taga-lihiti mo o kahit hindi lihiti mo, basta nakalista o hindi nakalista, pumili tayo ng mga tao dito, mga leader na alam natin, hindi lang ito ngayon. May tinatawag nga kami, puhunan now, nakaw later. Grabe yun! So, lagi namin Dahil pa negosyante, no? Yes. Grabe yun, Chairman. Mamuhunan ngayon, magnanakaw yan sa susunod. So, ang ginagawa namin ngayon is talagang kung kailangan alam natin may bahid ng korupsyon itong official na to, tulong-tulungan natin na wag manalo. Right. Palitan na yung mga nakaupong luma na, bulok na. Nagnakaw na nga eh, di ba? Oo, Hindi diba? ka pa nadala. Pero ito ngayon, Char, mas masakit kasi ito dumaan yung pandemic eh. Yes, So, yes. itong yung puot, galit, especially yung mga nawalan ng mahal sa buhay ng pandemic. Right. Dahil hindi na pagservisyoan ng barangay na maayos. Ang sakit nun. Nasa puso nila yan, nasa puso nila yan. Kaya ako sinasabi ko sa mga residente ng Quezon City, pumili tayo ng maayos. Huwag tayo mamulat sa hanggang 500 piso, 200 piso, 300 piso. Sa isang ubusan lang, kain mo lang sa Jollibee yan, ikain mo lang kung saan-saan yan. Tapos Pero yan. magsasuffer naman Pero- buong community. Pero tandaan mo, 3 taong mong paghihirapan Totoo. na basura ang barangay mo. Pag ganyan ang ganyan pa rin ang leader mo. Tandaan po natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Alam po natin yan, magsisinungaling yan kasi Mangangako. di ba? So pagdating yan sa araw na yan, darating yung kapatid yan para magnakaw na lang ng magnakaw sa barangay. Totoo. So ganun lang mangyayari dyan, kaya magkaisa tayo ngayon, palitan na natin yung mga Dapat palitan? Yes. I-retain yung mga dapat i-retain. Pero mas marami pa tayong i-retain kasi ang dami rin magagaling kahit ako nga po alos makumang na ako, kakasaluto sa mga kapitan tsaka sa mga kagawan. Dahil totoo naman sa Quezon City, maraming magaling, maraming mahuhusay, magandang magserbisyo, totoong tao. Pero ang problema lang, may mga iilan na walang ginawa kundi magnakaw. Tsaka abuse of power. Yes, Napaka-rampant niyan. especially yung mga anak ng kapitan, anak ng kagawad, akala mo sila yung elected eh. Oo. Abusado talaga. Actually, Char, hindi ko nababanggitin kung anong barangay ito. Yes, May sige, sige. tinutukan akong isang barangay, yung bahay nila nasa gilid lang ng barangay. So, Okay. itong kuryente nitong kapitan na to, nasa gilid ng barangay. So, yung kuryente niya, naka-jumper king barangay. So, taong bayan na nagbabayad ng aircon ng anak, computer ng mga apo. So, taong bayan yung nagbabayad. Abuse nun. yun. Yes, di ba? Tapos, Mm. pupunta sa gimikan yung anak, ihahatid ng barangay service ng isang barangay captain. Yung anak Grabe. nagigimik sa timo, gagamitin yung barangay vehicle. Government, dapat Government, use of yes. lang yun, Oo, di ba? for official use only. Yes, di ba? of course. Tapos yung iba naman, gagamitin yung parang tricycle ng barangay, pamamasada ni XO, ni Kagawad. Grabe yun. Grabe. Oo. So ito yung mga taong bulok na makalumang politiko na dapat palitan na natin. Yes. At sabi nga ng mga matatanda ng mga politiko, may tinatawag kasing trapo. Alam mo yun? Yung talagang ways nila na mangangako sa tao. Pero yung sinasabi nila, dinidilaan din nila, di ba? I mean, hindi sila totoo sa mga salita nila. And yun nga ang tinutugis nila, Chairman, at ng QCAC. And ito naman, Chairman, matanong ko lang, sa darating na barangay election, sa tingin mo,
na-wake up call na ba yung mga tao dahil nagdaan ang pandemic, ang lockdown? Tingin mo, mas matatalino ang mga botante ngayong henerasyon na to? Kasi dumaan ang pandemic nakita nila kung sino yung talagang tumutulong, nasa posisyon o wala, or yung mga nasa posisyon talaga bang pinanindigan nila yung pagiging barangay official nila. Anong masasabi mo doon? Actually, Char, mas malala tong darating na barangay election. Kasi nga sabi mo nga, dumaan yung pandemic, Yes. lahat nagutom, mayaman, mahirap, lahat Oo, mahirapan. lahat apektado. Lahat pinadapa. So yung paano pa kaya yung mga hikaw sa buhay Mas na nangangailangan? Di ba, hindi nabigyan ng maayos? Well, yung mayor na ibibigay niya ng maayos sa city. Pero yung mga iilang mga official dito sa QC, yung mga barangay kagawad, barangay captain na Yes. may pinipili, ikaw, hindi kita botante, hindi mo ko tinulungan nung araw. Ay, ang hirap diba? noon, oo. Ngayon, yung gutom na tao, sobrang sama ng loob niyan. Di ba, hindi makalabas ng bahay kasi nga lockdown. So, aasa lang sila sa ganun. Ngayon, itong panahon na para bumawi na yung mga tao sa mga mga nambaboy sa kanila ng mga panahon ng pandemic, this is the time na sana matalo na yung mga magnanakaw dito sa barangay. Tsaka matuto na tayo, hindi porket may pera, iboboto nyo na. Yan. Kilatisin, maigi. Para sa akin, Chairman, napakahalaga ng pagboto. Yung exercising each and everyone's right to vote, sobrang mahalaga yan. Dahil yan yung magiging boses mo Boses mo yan. Kung meron kang reklamo, gantihan mo sa balota, di ba? Actually, may mga sinasabi nga yung mga volunteer ko Ano sabi? Pinapakalat nila ngayon. Pera sa bulsa, iba isulat sa balota. Yes. Yung Kasi mga namimili ng boto. aminin natin sa hindi, kailangan ng tao yan. Yung Yes. tulong. Tsaka, ang napapansin ko, huwag naman sa mga nakaupo, pasintabi po, ewan ko kung may matatamaan, pero for sure may matatamaan. Huwag naman po sana na mamili ng mga bibigyan lang ng tulong pinansyal, lalo na kung ang tulong na ito ay galing sa city, sa nasyonal, galing sa mga departamento na tumutulong talaga na dapat sa tao, instrumento lang tayo para makarating sa mga tao. Dahil hindi naman kilala ng mga nasa national departments yung mga bibigyan mo ng tulong, which is magiging instrumento lang tayo dahil tayo ang nasa grounds, tayo ang frontliner. So sana naman huwag piliin kasi nakakaawa yung mga tao magrereklamo na gaya sa akin, Charm, paano ba yan? Gusto kong malaman ni Kong ganito, ni Councilor ganito na yung binaba niyang tulong hindi nakarating sa amin kasi daw hindi namin sinusuportahan si kapitan, si kapitana, or si kagawad, si lupon, or si whatsoever pa. So napakasakit nun. Kaya ang may advice ko lang sa mga tao, kung gusto nyo na talagang leader, pumili kayo ng hindi corrupt. Yung hindi gagawin sa inyo yung nararanasan nyo ngayon. Yan. Time na, panahon na. Panahon na. October na Di ba? Actually, Char, marami na lumapit sa atin, nakiusap. Marami na rin tayong nabastos, marami na rin tayong nabaliwan ng mga official na nagnakaw ka, tapos lalapit ka sa akin ngayon, gusto hihingi ka ng tulong. Kami po, galit sa magnanakaw, hindi po kami nagpo-promote. Paano mo nire-refuse yung mga ganun? Kasi markado na sa'yo yun Alam mo magnanakaw Oo. May nagpadala pa nga ng kambing sa akin tinitiran hindi pinapasok ng gwardiya yung kambing na dinala buhay pa. Mm-mm. Diba? So ginawa akong probinsyano na itong kapitan na to diba? Dinala ko ng kambing at Ano yun? Suhol yun sa'yo. Oo, QC ka nga, tapos susuhulan ka nila. hindi na ako tayo umiinom, matagal na panahon na. Ayan, so nagulat lang ako dahil una-una hindi naman po tayo nabibili dahil pinaghirapan po namin yung ano na yan, itong programa na to. Ayan. So, grabe na masarap ang kwentuhan talaga namin ni Chairman. And feeling ko magkaka-part 2 to kasi sobrang nabitin tayo sa ating kwentuhan. May mga i-show sana kami ng mga slides, though medyo nag-overtime tayo, pero ito, Chairman, gusto ko magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo dito sa Quezon City, ng mga words of wisdom o yung mga gusto mong baunin nilang salita galing kay QCAC Chairman Jano Orate. Lagi po natin tatandaan, Quezon City, pumili po tayo ng dapat at nararapat, hindi po sa 500, ang pera po sa bulsa, pero iba ang isulat sa balota. At lagi po natin tatandaan yung nakaw ngayon, botong mamumuhunan ngayon na nakaw later. So lagi po natin isa puso yung mga nangyari sa atin, ito especially nung pandemic, mauulit na naman ba yung mga ganitong bagay, ganitong pangyayari sa darating na halalan. So pumili tayo ng dapat at nararapat. Muli po maraming salamat, Mr. Ayan, salamat sa po. mga sumusuporta sa TNC, maraming salamat sa Daily Story. Maraming salamat po. Isang karangalan po na ako'y maimbitahan. Of course, always welcome. And si Chairman Jano pala, totoong talagang kilala kong totoong tao to. Yung pagtulong niya, sobra-sobra. Kaya yan,
tumutulong din yan sa akin sa pagcha-charity ko. Maraming salamat, Chairman. Isang karangalan na ang isang Chairman Jano Orate ay bumisita sa ating show sa Daily Stories. Maraming salamat, Chairman, at magkikita pa tayo sa maraming public service. Bye-bye, Chairman! Ayan, isa na naman na malaman na episode ang inihatid at inihain sa inyo ng inyong lingkod, ang inyong host sa Daily Stories. At napakadami naming natutunan mula sa ating chairman na napakagaling, friendly at talaga namang maaasahan. Nakita nyo naman guys, hindi lang tumutugis ng corruption, pinapakita niya yung example ng totoong pagseservisyo. And si Chairman Jano Orate, isa sa mga sponsor natin yan na tumutulong sa atin para naman ma-expand din natin ang pagpa-public service natin. Lalo sa ating barangay dyan, sa Barangay Central. Binawati ko po lahat ng ating mga kaibigan sa Barangay Central. At syempre, gusto ko rin pong pasalamatan. Walang iba, si Miss Wendy. Ayan, thank you so much, Miss Wendy, yung owner po ng Old Baguio, for letting us do our segment here sa kanilang magandang restaurant. Thank you so much, Old Baguio Restaurant in Viluna. You could visit here anytime. So, kahit umuulan, open sila, and alam niyo naman, authentic yung mga food nila, na-feature natin sila. Thank you so much, Miss Wendy, and sa husband mo, and sa lahat ng staff na bumubuo dito. Thank you for welcoming us every day. And also, sa mga sponsor natin, yung mga talagang supporter natin, guys, gusto kong pasalamatan. Grabe, naiiyak ako kay Miss Kate Yap. Kasi I have a triple celebration this month. And syempre, personal ko na yun sa family ko. Nag-sponsor siya sa akin. Hindi ko na sasabihin kung ano yung ini-sponsor niya. Pero guys, we're like family talaga. Sobrang thank you, Miss Kate Yap, na nasa US. Binabati ko kayo dyan nila. Sir John Christopher and si Sansan, happy trip and always take care. Thank you so much, the Gluta Lunch Aesthetic Center. Meron silang 4 na branch, Malolos, Baliwag, Parañaque, and syempre Quezon City. For the Yap family, lahat kayo, thank you so much. Kay La Bianca, kay La Kyle, and sa lahat ng Yap family, and sa staff ng Gluta Lounge Aesthetic Quezon City. Also, thank you, the Playhouse and Beauty and Academe, kay La Miss Charm. And syempre, gusto kong pasalamatan ng ating business, si MA Meat Hub in Mega Q Mart. We can do Bilkas Online Market, yung mga online orders, ayan, lahat ng mga quality ng mga meats, one-stop shop for online palengke. And syempre, Crispy King, hari ng lutong, lahat ng mga gustong umorder dyan. And if you want to be insured, secure, DM me and follow my page, Charm Oribe, Sun Life Financial Advisor. And also guys, ito, I would like to thank Sante, yung mga products nila, Sante Barley, Vitamin C, nag-sponsor sila sa ating show at yun ang pinamimigay natin sa area. Grabe, thank you so much, Sante. May mga natutulong tayong vitamins sa mga nangangailangan, lalo yung mga taong gustong maging healthy pero walang pambili ng vitamins. Thank you so much. Nakakatulong tayo. And si Miss Apple, pinapati ko po ang lahat ng bumubuo na Daily Stories. Thank you so much. Kay Boss M, sa lahat po. And abangan niyo yung mga projects ko. Just search Charm Oribe, lahat ng mga request niyo or may mga ipapatulong kayo sa akin. I'm just a one shot away. Thank you so much, Daily Stories. Again, abangan niyo yung ating next episode next week. And syempre, ako po ang inyong lingkod, ang host ng Daily Stories, Charm Oribe from the new channel. Bye, guys!